mga minamahal kong mag-aaral. Ako po si Ma'am Rhea Omalyari, ang inyong guro sa Filipino sa ikasyang na baitang. Halina't samahan ninyo akong talakayin ang ating bagong aralin na alam kong inyong magugustuhan at tiyak na kapupulutan ng magagandang aral. Hindi lamang mga kaalaman at impormasyon ang inyong makukuha, bagkus ay matututo kayo ng mga kaalaman na inyong magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Sa tapos ng aralin, ikaw ay inaasahang una, natutukoy ang kontekstual na pahiwatig ng mga salita sa pagbibigay ng kahulugan. B. Nababatid ang layunin ng may akda sa pagsulat ng nobela. C. Naiisa-isa ang epekto ng nobela sa lipunan sa panahong isinulat ito hanggang sa kasalukuyan. Tayo na mga mag-aaral ay nasa ika-4 na markahan, Module 1, tungkol sa kaligrang kasaysayan ng Noli Me Tangere, na isinulat ni Dr. Jose P. Rizal. Panimulang pagtataya. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Una, ano ang kahulugan ng Noli Me Tangere? A. Huwag mo akong kausapin. B. Huwag mo akong salingin. C. Huwag mo akong sisihin. D. Huwag mo akong subukan. At ang sagot ay letter B. Tama. Ikalawang tanong. Anong aklat ang nagbigay inspirasyon kay Dr. Jose Rizal upang isulat ang Noli Me Tangere? A. El Filibusterismo. B. The Divine Comedy. C. The Odyssey. D. The Wandering Jew. Ang sagot ay titik D. Ikatlo, saang bansa sinimulang isulat ni Rizal ang una niyang nobela? A. Alemanya. B. Espanya. C. Japan. D. Paris. Ang sagot ay titik B. Kaapat, sino ang nagpahiram ng salapi kay Dr. Jose Rizal upang maipalimbag ang naturang nobela? A. Dr. Ferdinand Blumentritt. B. Fray Rodriguez. C. Maximo Viola. D. Teniente Jose Tabiel. Ikalima, kailan naipalimbag ang 2,000 sipi ng Noli Me Tangere? A. Marso 21, 1887. B. Marso 29, 1887. C. Pebrero 21, 1887. D. Pebrero 29, 1887. Ang sagot ay titik D. Tiyak kong kilala ninyo kung sino ang nasa larawan. Siya ang tanyag nating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngunit bakit ba siya ang ating pambansang bayani? Alam ba ninyo ang mga naiambag ni Dr. Jose Rizal sa ating bayan? Ating alamin sa aralin ito ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang taong may matayog na pagtingin sa kabutihan ng bawat nilalang, lalong-lalo na ng kanyang mga kababayan, ay karapat-dapat pag-ukulan ng paghanga, pagpipitagan, at higit sa lahat ng puwang sa kaibuturan ng puso ng bawat Pilipino. Ang dakilang taong ito, bagamat patay na, ay buhay pa sa alaala ng bawat Pilipinong nagmamahal sa kanyang simulain at idealismo. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo
Realonda. Siya ay ipinanganak sa lalawigan ng Laguna noong ika-19 ng Hunyo 1861. Siya ay ikapitong anak ni Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at ng asawa nitong si Teodora Morales Alonzo Realonda y Quintos. Alinsunod sa kapasyahan ng Gobernador General Claveria sa isang kautusan nito noong ika-21 ng Nobyembre 1849 ay ginamit ng pamilya ang apelyedong Rizal na nangangahulugang luntiang bukirin. Pagbasa, pagsulat at pagbibilang ang natutuhan niya sa kanyang ina, kundi maging ang pagdarasal at pagsagot sa mga dasal. Para kay Doña Teodora, ang mga ito ay totoong mahalaga, sapagkat para sa inang Pilipina noong mga panahong iyon, ang pagtawag sa Panginoong Diyos ang siyang dapat unang ituro sa mga anak. 9 na taong gulang si Jose nang siya ay pinadala sa Biñan, Laguna at dito nag-aral sa ilalim ng pamahala ni Ginoong Justiniano Aquino Cruz. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, ay pinayuhan na siya ng guro na mag-aral sa Maynila sapagkat lahat ng nalalaman nito ay naituro na sa kanya. Siya naman ay nagsimulang pumasok sa Ateneo Municipal de Manila noong ika-20 ng Enero 1872. Dito siya nagpamalas ng kahanga-hangang talas ng isip at nagtamo ng lahat ng mga pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Sa paaralang ito ay tumanggap siya ng katibayang Bachelier in Artes at pinarangalan ng sobresaliente, excellent, noong ika-14 ng Marso 1977. Sa Universidad ng Santo Tomas ng sumunod na taon ay nag-aral siya ng Filosofiya y Letras at lumipat sa pag-aaral ng medisina. Nagtapos din siya ng kanyang land surveying sa Ateneo noong 1878. Nagtungo siya sa Europa noong ika-5 ng Mayo 1882 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa Madrid, Espanya, ay nagtuloy siya sa pag-aaral ng medisina at filosofiya. Nang taong 1884 ay nagsimula si Rizal sa pag-aaral ng Ingles. Marunong na siya noon ng Pranses sapagkat nag-aaral na siya ng wikang ito buhat nang umalis sa Pilipinas. Bukod sa wikang ito ay nag-aaral din siya ng panahong yaon ng Italiano at Aleman sapagkat naghahanda siyang maglakbay sa iba't ibang bansa sa Europa at alam niyang hindi magiging mahalaga ang paglalakbay na ito kung hindi niya malalaman at magagamit ang mga nasabing wika sa pag-aaral ng mga kaugalian ng mga tao roon at ng pagkakaiba nila sa Pilipino at upang mag-aral din ng kasaysayan ng mga bayang nabanggit na mapaghahanguan ng mga aral na mapakikinabangan para sa kanyang mga kalahi. Dahil dito ay naging dalubuwika si Rizal. Ayon kay Wenceslao Retana, upang sumulat ng talungbuhay ni Rizal, ang unang kalahati ng Noli Me Tangere ay isinulat ni Rizal sa Madrid noong magtatapos ang 1884. Unang magsisimula ang 1885. Ang sangkapat na bahagi ay sinulat niya sa Paris at huling sangkapat ay sa Alemanya. Ayon sa natatala sa manuskrito ay natapos ni Rizal ang Noli Me Tangere sa Berlin noong ika-21 ng Pebrero 1887. Ipanalimbag ang nobelang ito sa limbagan ng kapisanang itinatag
ni Ginang Lete sa Berlin, kung saan natapos ito noong Marso 1887. 2,000 sipi lamang ang ipinalimbag, at ang ibinayad niya sa pagpapalimbag ay hiniram niya kay Dr. Maximo Viola, taga San Miguel, Bulacan. Ang nasabing halaga ay umabot sa 300 piso. Ay binayaran niya kay Dr. Viola nang dumating ang ipinadalang pera sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang El Filibusterismo, na siyang kasunod ng aklat ng Noli Me Tangere, ay ipinalimbag naman sa Ghent, Belgium noong 1891. Noong ika-8 ng Hulyo 1892 ay itinatag ni Dr. Rizal sa Maynila ang La Liga Filipina, isang samahan na ang mithiin ay ang mabago ang naghaharing sistema ng pamahalaan sa Pilipinas sa pamagitan ng mapayapang paraan at hindi ng paghihimagsik. Gaya ng nasabi sa unahan, 21 taon pa lamang si Rizal nang lisanin niya ang Pilipinas noong ika-5 ng Mayo 1882 upang magpatuloy ng pag-aaral sa Espanya, Pransya at Alemanya. Nagbalik siya sa Pilipinas noong ika-5 ng Agosto 1887. Umalis siyang muli sa Maynila noong ika-3 ng Pebrero 1888 upang magtungo sa Europa, Hong Kong, Yokohama, Japan, San Francisco, New York, Liverpool, sa London. Nilisan niyang muli noon ang Pilipinas sapagkat umiiwas siya sa matinding galit sa kanya ng mga Espanyol dahil sa nobela niyang Noli Me Tangere. Muli siyang nagbalik sa Maynila noong ika-26 ng Hunyo 1889. Alinsunod sa kautusan ni Gobernador General Despujol noong ika-7 ng Hulyo 1892 ay ipinatapon si Rizal sa dapitan noong ika-15 ng Hulyo noong taong ding iyon dahil sa bintang na siya'y may kinalaman sa kilusang ukol sa paghihimagsik. Ito ay maliit na isla sa hilagang kanluran ng Mindanao. Sa dapitan ay nagtayo si Rizal ng isang maliit na paaralan at nagturo sa mga batang lalaki roon. Samantalang nakikidigma ang Espanya sa Cuba upang hindi madamay sa kilusang ukol sa paghihimagsikan sa Pilipinas, ay hiniling ni Rizal na makapaglingkod sa Cuba. Siya ay binigyan ni Gobernador General Ramon Blanco ng pahintulot na makapaglayag papuntang Cuba. Ngunit habang naglalakbay si Dr. Rizal patungong Espanya nang magtatapos ang taong 1896, ay hinuli siya sa kanyang sasakyang barko nang dumaong ito sa Barcelona at ibinalik siya sa Pilipinas. Ipiniit si Dr. Rizal sa Maynila sa Real Fuerza de Santiago. Nang iharap siya sa hukumang militar at litisin, ay hinatulan siya ng kamatayan. Isinulat ni Dr. Rizal ang Mi Ultimo Adios, huling paalam bago siya barilin sa Bagong Bayan, Rizal Park, Oloneta ngayon, noong ika-30 ng Disyembre 1896. Kaya ang ika-30 ng Disyembre ng bawat taon ay itinuturing na dakilang araw ng paggunita ng mga Pilipino sa pinakadakilang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal. Naging araw ng pangilin ang ika-30 ng Disyembre ng bawat taon, alinsunod sa itinakda ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas.
Alam mo ba ang kahulugan ng buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Doktor. Nagmula sa kanyang pagtatapos sa kursong medisina sa Universidad ng Sentral ng Madrid. Jose, pinili ng kanyang ina na deboto ni Saint Joseph o ni San Jose. Protasio, galing sa Kristiyanong kalendaryo. Merkado. Ang merkado ay hango sa salitang Ingles na market o pamilihan. Rizal. Hango sa salitang racial, nang ibig sabihin ay luntiang bukirin. Alonso. Dating apelyido ng kanyang ina. At siyempre, ang Realonda, ginamit na apelyido ni Doña Teodora na nagmula sa kanyang lola. Kaya ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal ay Dr. Jose Protasio Mercado Rizal Alonso y Realonda. Pagsasanay isa. Panuto. Punan ng tamang sagot ang biodata ni Rizal batay sa naliko mong datos sa kanyang talambuhay. Ilagay ang kanyang pangalan, pitsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, mga magulang, paaralang pinasukan sa Pilipinas, nobelang isinulat, huling tula na isinulat, pitsa ng kamatayan at ang lugar ng kamatayan. Pagsasanay dalawa naman, ang paglalarawan at pagpapatunay batay sa mga impormasyong nakalap. Sagutin ang mga tanong. Una, ilarawan si Rizal bilang isang mag-aaral. Pangalawa, ilarawan naman si Rizal bilang isang mamamayang Pilipino. Pangatlo, sa iyong palagay, ano ang pangunahing dahilan ng pagkakahirang kay Dr. Jose Rizal bilang pangunahing bayani ng ating lahi? Sulat ang inyong kasagutan sa inyong sagutang. Kaligrang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ang kauna-unahang nobelang sinulat ni Dr. Jose Rizal. Magda-24 na taon pa lamang siya nang isulat niya ito. Ang nobelang ito ay maituturing na walang kamatayan, kung paanong walang kamatayan ang kabayanihan ni Rizal. Ayon kay Dr. Ferdinand Blumentritt, ang Noli Me Tangere ay isinulat sa dugo ng puso. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ni Rizal sa pagsulat ng nobelang ito? Narito ang kanyang sariling paliwanag. Ang mga salitang Noli Me Tangere na sinipi sa Ebanghelyo ni San Lucas ay nangangahulugang huwag mo akong salingin. Ang aklat ay naglalaman ng mga bagay na hanggang sa kasalukuyan ay walang sinumang makapangahas na bumanggit. Ang mga bagay na iyon ay napakaselan, kaya't walang makasaling man lamang. Pinangahasan kong gawin ang hindi mapangahasang gawin ng sinuman. Sinagot ko ang mga paninirang loob na daan-daang taon ay ikinulapol sa amin at sa aming bayan. Inilarawan ko ang kalagayan ng lipunan at ang ayos ng pamumuhay roon, ang aming mga paniniwala, mga pag-asa, mga hangarin, mga karaingan, mga pagdadalamhati. Itinambad ko ang mga pagpapaimbabaw na sa balat kayong relihiyon ay siyang nagpahirap at nagmalupit sa amin. Ipinakilala ko ang kaibahan ng tunay sa di tunay na relihiyon. Sa relihiyong ang kinakalakal ay ang banal na kasulatan upang magkasalapi. Upang kami papaniwalain sa mga kaululang sukat ikahiya ang Katolisismo kung kanya lamang malalaman. Iniangat ko ang tabing upang ipakita kung ano yaong nasa likod ng mga madaya at nakakasilaw na pangako ng aming pamahalaan. Sinabi ko sa aming mga kababayan kung ano-ano ang aming mga kapintasan, ang aming mga bisyo,
ang aming pagwawalang bahala sa mga pagdaralita roon na nagpapakilala ng karuwagan at tunay na masisisi sa atin. Saan man ako makakita ng kabaitan, ito'y aking ipinagbabansag at pinag-uukulan ng karampatang paggalang. Ang mga pangyayaring aking isinaysay ay pawang katotohanan at nangyayari. Ang mga iyon ay maaari kong patunayan. Maaaring ang aklat ko ay may mga kapintasan kung sining at ganda ang pag-uusapan. Iyan ay hindi ko itatanggi, datapwat ang hindi matutulan ay ang kawalan ng pagkiling ng aking pagsasalaysay. Bakit kaya naisip at nawika ng ating pambansang bayani ang lahat ng ito? Musmos pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang kalunos-lunos na kondisyon ng Pilipinas dahil sa pang-aalipin ng mga Espanyol. Sa sarili niyang bayan sa Calamba, unti-unting namulat ang kanyang mata sa kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Naligalig siya sa pang-araw-araw na kalupitan ng mga Espanyol. Nasaksihan niya kung paanong ang matatandang lalaki ay hinahagupit ng mga Guardia Civil. Kung hindi wasto ang pagsaludo sa kanila, kung hindi nag-alis ng sombrero, kung sila ay mapapadaan sa harapan nila. Ang pagmamalupit sa mga babae at maging sa mga bata. Naging biktima rin ng kalupitan at kawalang katarungan ang pinakamamahal niyang ina, si Doña Teodora. Ibinalanggo ito sa maling paratang na kasabwat ng kapatid na si Jose Alberto sa tangkang paglason sa asawa nitong huli. Hindi pa napapawi ang kalungkutan sa pamilyang Rizal dahil sa pagkabilanggo ni Doña Teodora ay nagkaroon ng pag-aalsa sa Cavite na ibinintang kina Padre Burgos, Gomez at Zamora, kasama ang ibang leader na Pilipino. Ang tatlong paring martir ay binitay sa pamagitan ng garote sa Bagong Bayan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpakilala kay Rizal na nangangailangan ng malaking pagbabago ang kanyang bayan. Pagbabagong sa pamagitan lamang ng karunungan at ng edukasyon matatamo. Kaya nang mabasa niya ang aklat na The Wandering Jew, ang Hudyo. Bakit kaya naisip at nawika ng ating pambansang bayani ang lahat ng ito? Musmos pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang kalunos-lunos na kondisyon ng Pilipinas dahil sa pang-alipin ng mga Espanyol. Sa sarili niyang bayan sa Calamba, unti-unting namulat ang kanyang mata sa kaawa-awang kalagayan ng mga Pilipino. Naligalig siya sa pang-araw-araw na kalupitan ng mga Espanyol. Nasaksihan niya kung paanong ang matatandang lalaki ay hinahagupit ng mga Guardia Civil kung hindi wasto ang pagsaludo sa kanila, kung hindi nag-alis ng sombrero, kung sila ay mapapadaan sa harapan nila. Ang pagmamalupit sa mga babae at maging sa mga bata. Naging biktima rin ng kalupitan at kawalang katarungan ang pinakamamahal niyang sa maliit lamang na restaurant. Ito ay ginawa niya sa paglalayong makaipon ng salaping magugugol para sa pagpapalimbag ng nasabing nobela. Natapos niya ang Noling ni Tangere, ngunit wala siyang sapat na halaga upang maipalimbag ito. Mabuti na lamang at dumalaw sa kanya si Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng salaping naging daan upang makapagpalimbag ng 2,000 sipi. Nito sa Imprenta Lete Soberlen, Germany noong Marso 29, 1887. Maraming humanga sa katalinuhang ipinamalas ni Rizal sa pagsulat niya ng Noling ni Tangere, ngunit marami rin ang naggalit sa kanya, lalo na ang mga Espanyol. Gayon na lamang ang pangamba at takot ng kanyang mga kababayan, lalo na ng kanyang buong pamilya. Dahil sa ibinunga ng kanyang nobela nang ang mga sipi nito ay makarating sa Pilipinas. Nabalitaan nila ang balak na pag-uwi ni Rizal sa Pilipinas dahil dito'y lalo silang nangamba na baka siya ay mapahamak sa kamay ng mga taong nagagalit sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang matitibay at mahalagang dahilan, ay inibig niyang makabalik sa Pilipinas. Una, nais niyang bumalik sa Pilipinas dahil sa hangarin niyang maoperahan ang kanyang ina
sa lumalalang panlalabo ng mga mata nito. Pangalawa ay upang mabatid niya ang dahilan kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga sulat mula taong 1884 hanggang 1887. At panghuli, ibig niyang malaman kung ano ang naging bisa ng kanyang nobela sa kanyang bayan at sa mga kababayan. Nang magbalik siya sa Pilipinas, sa unang pagkakataon noong Agosto 6, 1887, si Rizal ay agad na nagtuloy sa Calamba upang maoperahan ang kanyang ina. Samantala, habang siya ay nasa Pilipinas, ang kanyang Noli Me Tangere ay isinailalim sa masusing pagsusuri ng kanyang mga kaaway. Ito ay pinasuri sa isang sadyang komisyon na matapos magsuri ay nagpasyang dapat ipagbawal ang pag-aangkat, pagpapalimbag at pagpapakalat ng mapanganib na aklat na iyon sa Pilipinas. Bilang hakbang sa pag-iingat, si Rizal ay pinabantayan ni Gobernador General Terrero kay Teniente Jose Tabiel de Andrade upang mailigtas siya sa mga tangka ng kanyang mga kaaway. Hindi nagtagal ay pinayuhan siya ng nasabi ring gobernador na umalis na muli ng Pilipinas alang-alang sa kanyang pamilya at buong bayan. Umalis siya sa Maynila noong ika-3 ng Pebrero 1988. Sa kanyang pag-alis ay nagpunta siya sa Hong Kong, Japan, San Francisco at New York sa Estados Unidos at London sa United Kingdom. Habang siya ay nasa ibang bansa, ay iniukol ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng mga tugon sa mga tuligsa sa kanya. Ang unay tinugon niya ang mga polyeto ni Fray Rodriguez laban sa kanyang Noli Me Tangere. Nilagay niya sa katawa-tawang anyo ang naturang pare sa sinulat niyang La Vision de Fray Rodriguez. Ang kanya namang Port Telefono ay laban kay Fray Salvador Fort na nanguna sa lupong nagsiyasat at gumawa ng ulat upang ipagbawal na basahin ang Noli Me Tangere ng sinumang Pilipino. Tunay na maraming pinagdaan ng unos at bagyo si Rizal sa pagsulat niya ng nobelang ito. Ngunit isa lang ang tiyak. Ang nobelang ito ay tunay na walang kamatayan. Patuloy na mananatili ang diwa at mensahe nito sa puso ng mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa inang bayan. Sa kasalukuyan, ang Noli Me Tangere ay naisalin na sa iba't ibang wikang banyaga at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga taong nakababasa nito. Sagutin ang mga pagsasanay. Sa unang pagsasanay, ang ating panuto, tukuyin ang kahulugan ng salitang may salungguhit batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Una, ang mga kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol ang nagtulak sa kanyang lumikha ng pagbabago para sa bayan. Ano ang kahulugan ng may salungguhit na salitang kabuktutan? Hanapin ang kahulugan nito sa loob ng kahon. Ikalawa, sinulat niya ang Noli Me Tangere sa paglalayong maisiwalat ang kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol at gisingin ang natutulog na damdamin ng kanyang mga kababayan. Ikatlo, itinambad niya ang totoong larawan ng relihiyong itinuro ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Pang-apat, tanging si Rizal ang nangahas na salingin ang mga maling sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol sa bansa. At panglima, ang pagdaralita ng mga Pilipino ay bunga ng pagpapahirap at pang-aabuso ng mga dayuhan sa bansa.
Para sa pagsasanay dalawa, tukuyin ang layunin o dahilan ng may akda kung bakit niya isinulat ang Noli Me Tangere batay sa pahayag na kanyang winika. Piliin ang sagot sa hanay ba. Narito ang mga pagpipilian sa hanay ba. A. Upang maipakilala ang karuwagan ng mga Pilipino. B. Upang sagutin ang mga paninirang loob na matagal ng panahong ikinulapol sa mga Pilipino. C. Upang maipakita kung ano ang nasa likod ng mga madaya at nakasisilaw na pangako ng pamahalaan. D. Upang ipabatid na relihiyon ang nagpapahirap at nagmamalupit sa mga Pilipino. E. Upang matigil ang paggamit ng banal na kasulatan bilang instrumento ng pag-asik ng kasinungalingan upang malinlang ang mga Pilipino. Para naman sa hanay A, una, ang kanyang layunin kung bakit pinangahasan niyang gawin ang di tinangkang gawin ng sinumang Pilipino. Ikalawa, dahilan sa kung bakit inilantad niya ang mga pagpapaimbabaw ng balatkayong relihiyon. Ikatlo, dahilan kung bakit iniangat niya ang tumatabing sa maling sistema ng pamamalakad ng mga Espanyol. Pang-apat, dahilan kung bakit nais niyang ipaunawa sa kanyang mga kababayan ang kanilang mga kahinaan at kapintasan. At ikalima, dahilan kung bakit ipinakilala niya ang kaibahan ng tunay at di tunay na relihiyon. Para naman sa pagsasanay na pangalawa, piliin ang pinakaangkop na paliwanag sa sumusunod na pahayag. Alin sa mga pangyayari ang nagpatibay sa paninindigan ni Rizal na kailangan na ng pagbabago? A. Maraming Pilipino ang naging biktima ng kalupitan at kawalang katarungan sa kamay ng mga Kastila. B. Ipinagbawal ang pagpapalaganap ng nobela niyang Noli Me Tangere. C. Nakulong ang kanyang ina dahil sa maling bintang. D. Nakulong si Rizal dahil sa mapanganib na bunga ng pagbabasa ng mga Pilipino sa kanyang nobela. Ang tamang sagot ay A. So paki-check ang inyong mga papel. Maging tapat, mga grade 9. Ikatlo, ayon kay Rizal, ay hindi matututulan ang kawalan ng pagkiling ng kanyang pagsasalaysay sa nobela. A. Walang kinikilingan si Rizal dahil pawang katotohanan lamang ang kanyang isinulat sa nobela. B. Isinalaysay niya lahat ng pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. C. Ang mga isinalaysay niya ay hango sa tunay niyang karanasan. D. Hindi lamang kawalang katarungan ng mga Kastila ang isinulat niya. Isiniwalat din niya ang mga kapintasan at karuwagan ng mga Pilipino. Ang tamang sagot ay D. Pang-apat, alin ang pinakamatindi sa maraming pinagdaanang unos at bagyo ni Rizal sa pagsulat niya ng nobelang ito? A. Dumanas ng gutom si Rizal habang isinusulat hanggang sa mailimbag ang kanyang nobela. B. Inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay, alang-alang sa paglalantad niya ng katotohanang nagaganap sa bansa. C. Matagal na hindi siya sinulatan ng kanyang kasintahan na si Leonor Rivera. D. Nangutang siya upang maipalimbag ang kanyang nobela. Ang tamang sagot ay titik B. Panglima,
Ipinakilala ko sa nobela ang kaibahan ng tunay sa di tunay na relihiyon. Ang tinutukoy dito ni Rizal ay A. Ang ibang relihiyon maliban sa Katolisismo ay di tunay na relihiyon. B. Iyong nagpapalaganap ng mga maling tradisyon ay di tunay na relihiyon. C. Ang di tunay na relihiyon ay yaong namimintas ng mga ginagawa ng ibang relihiyon. D. Ang di tunay na relihiyon ay ginagamit ang banal na kasulatan upang magkasalapi at magpalaganap ng mga maling paniniwala. Ang tamang sagot ay titik D. Paglalahat natin, tukuyin ang ibinunga o epekto ng nobelang Noli Me Tangere matapos maisulat ito. So, gayahin ang format sa inyong sagutang papel. Sa mga Pilipino noon, kay Dr. Jose Rizal, at sa kasalukuyang panahon. Ano ang epekto ng Noli Me Tangere sa atin sa kasalukuyang panahon? Pagpapahalaga, panuto ilahad ang iyong sariling pananaw. Ipaliwanag kung bakit mahalagang pag-aralan ng isang kabataang Pilipino tulad mo ang nobelang Noli Me Tangere. Sumulat ng isang talata. Ito ay bibigyan ko ng 5 puntos. Para sa panapos na pagsusulit, panuto, pagsunod-sunurin ang mahalagang pangyayari tungkol sa kaligirang kasaysayan ng Noli Me Tangere. Gamitin ang letrang A hanggang I. Una, pinayuhan si Rizal ng gobernador na umalis na muli sa Pilipinas alang-alang sa kanyang pamilya at bayan. 2, noong 1884 ay sinimulan niyang isulat ang nobela sa Madrid. 3, naipalimbag ni Rizal ang nobela noong Marso 29, 1887 na may 2,000 na sipi sa tulong ni Maximo Viola. 4, natapos niyang sulatin ang huling ika-4 na bahagi ng nobela sa Alemanya noong Pebrero 21, 1887. 5, bumalik si Rizal sa Pilipinas noong Agosto 6, 1887 upang maoperahan ang ina, samantala ang kanyang nobela noon ay isinailalim sa masusing pagsusuri ng kanyang mga kaaway. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating talakayan. Kung may mga katanungan, huwag mahihiyang i-chat ako o i-text sa aking numero. Dahil ang inyong guro ay handang tumugon, gumabay at handa kayong tulungan tungo sa inyong magandang kinabukasan. Laging tatandaan na ang pagtupad sa katungkulan ay isang adhikaing hindi kayang tumbasan ng anupaman. Laging isaisip na lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, pagdating ng araw, atin itong ipagsusulit di lamang sa batas ng tao, maging sa batas ng Diyos. Hanggang sa muli, paalam! What you know about rolling down in the